So, isang pruweba na ang Diyos ang naglikha ng musika. Brother Carlos Noel, Sister Miss pa, sino dito mga musician, di ba? Ilan ang pitches na meron tayo? Type natin sa chat box. Pwede tayong magsalita, open natin yung ating mic, pwede tayong magsalita. So, ang musika, parang current na siya, nandyan na siya, and then na-discover ng tao, ilang pitches meron or keynote meron sa musika. Ilan pa? Ilan ba meron? Sabi ni Brother Joe, 12. Sabi naman ni Brother Carlos, 8. So, tama si Brother Joey, 12. Tama rin si Brother Carlos, 8. Kung babalik ka sa tinatawag na isang cycle. Kasi kung do re mi yan, do re mi fa sol la ti. Oh, la si. And then babalik ka ulit, do ulit. So kaya siya nagiging 8. Ang major pitches talaga niya ay 7, hindi kasama yung kumbaga sa piano, na do re mi fa sol la ti do. 7 lang siya, di ba? Pero all in all, dahil may 5 siyang yung color black, di ba? Mga sharp and flat. Pag pag pinasok mo itong 5 na ito, magiging 12. Nung nagsisimula akong matuto sa music, sa pagpapiano, kung bibilangin mo yung 7 na yon, yun yung kompletong tunog ng major piece. No, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Hindi kasama yung black. 7 siya. So, napag-isip-isip ko, 7 is God's number, di ba? Ibig sabihin ng 7, it is a complete number. Halimbawa, rainbow. Ilang color ang meron ng rainbow? Sige nga, type natin. Ilang colors meron ang rainbow? 7. 7, tama. What are those? Sabi nga nila, Roy G. Biv. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. 7. May maidadagdag ka pa kaya dyan? Sinong tao ang makapagdaragdag dyan sa 7 colors ng rainbow? Maliban sa LGBTQ. May inalis sila, may dinagdag. Actually, nakaguhit na yan eh. Nakaguhit na sa kalikasan. God already um, made the light, the white light, diffracted light, no? Kasi ang white light, pag na-diffract yan, 7 ang kulay na makikita natin, which is the rainbow. Rainbow is a diffracted white light eh. Kaya, ang lahat ng kulay actually sa mundo, kung hindi dahil sa puti, ay hindi may absorb ng ating kapaligiran. Sabi nga sa aming color theory, ang tunay na kulay ay hindi nai-indicate sa magitan ng mga bagay, kundi ang talagang pagbibigay ng tunay na kulay ay dahil sa puti, dahil sa puting liwanag. Kasi kung hindi white ang liwanag natin, madi-distort ang color eh. Kaya ang perfect light talaga is white, and then diffracted siya, na-absorb lang ng mga kulay sa bawat paligid natin dahil dun sa white light. Dahil ang white light ay may 7 colors at pag tinamaan yung mga bagay, makikita mo talaga ng maliwanag kung anong kulay ng mga ito. Eh paano kung pink yung color ng sun, di ba? Hindi mo maintindihan na ano eh, na white yung tatamaan nito, pink din eh pag white. Kaya talagang ang perfection ng color and even the music ay ang Diyos. Kaya naidagdag lang yung 5. Ayan, diyan na si Pastor Jeron. Naidagdag lang yung 5 black na yung may sharps and flat, di ba? Para maging 12. And 12 is also God's number. Why? Yung 7, di ba, may 7 days a week. At yung 12, may 12 months a year. Pag tumingin ka rin sa clock, 12 yung makikita mo, hindi 13. Kaya ang music ay God's perfection to glorify Himself. Para sa sarili niya rin yun. Kinreate ng Diyos ang musika para sa kanyang sarili.
no, na nafi-feel ng tao na napi-please tayo dahil sa musika, how much more to God. Kaya ang pinaka-target or pinaka-purpose ng music is to glorify God Himself. So, yun. Nandiyan na si Pastor Jeron, i-relay ko na sa kanya. So, introduction pa lang po yan ng theology ng music. So, at marami pa po yan. Pero dahil nandiyan na si Pastor Jeron, ayan, mag-hi naman tayo kay Pastor Jeron. May nagtanong dito, Pas. Mamaya, sasagutin natin. Sabi niya dito, paano po yung mga pumapalakpak na wala talaga sa beat? Mga paang puro kaliwa daw. May exemption ba? Bakit po sila gano'n? Ay, si Pastor Alea pala yun. So, mamaya, sasagutin ni Pastor Ania. Bakit daw may ganyan? So, sige po, binibigay ko na po ang panahon kay ating mentor, Pastor Jeron. Pakapi daw. Yan, magandang gabi po. Pasensya na po, paumanhin sa delay. May mga sitwasyon talagang hindi maiiwasan. Ano po. Pero thank God, nakauwi po ako ng buhay. That means pwede nating ituloy yung naumpisahan po natin. Pastor, pwede na po akong mag-share? Yes, pwede na po. Sakto po sabi Ayun. ko kanina, 7:30 or 8 ang start natin. Inayos Sakto, niya. 8:02, opo. Sige. Itutuloy ko na po. Let me just open. Host disabled participant screen sharing. Kaya ako makapag-share, Pas. Screen Need sharing. kaya. Yung screen sharing natin. Okay. Pwede ko naman ipasa kaso ang daming files. Palipat-lipat tayo. So, okay sana kung So, itutuloy po natin habang inaayos po natin. Tutuloy po natin yung ating lesson last time. Tatlo pa rin po. Sisikapin po natin na makapagdagdag ng lessons about sa fundamentals of music, about songwriting, and about church live sound application. Pero bago po ang lahat, let us just review. Pwede nyo pong i-open yung pwede po ninyong i-open yung inyong mic. Kasi may mga katanungan po ako. Random questions lang po ito. Tingnan ko lang po kung mayroon pong natira doon sa lessons natin last time or kung nakapag-review ba kayo. Ito po ay patungkol po sa ating, unahin po natin doon sa music theory or tinatawag nating fundamentals of music. Okay, may mga katanungan lang po ako. Are you ready? Pa-Gcash naman po kung ready na kayo. Ayan. Pwede nyo pong i-open yung mic nyo po ha. Tapos makikita ko po kung sino yung unang sasagot. Kung hindi po kayo makapag-open ng mic, ay paunahan na lang po mag-chat. Okay, sige. Dito po tayo sa fundamentals or yung rudiments of music. Doon po tayo. Alright, question number 1. Question number 1 po ay may marami pa lang doon sa taas. How many lines does a single staff have in it? Yan. Sa mga pwedeng mag-unmute. Ay, yung bilis ni brother Joe Manji. Joe Manji. Yeah, wait, open ko po yung chat para makita ko kaagad. Alright, 5. Sabi niyo brother Joe Manji. Brother. Yeah, tama. Alright, next question. What type of song does a grand staff best represent? Hindi ko to na-explain pero base doon sa diagram na pinakita ko na mayroong G clef tsaka F clef or treble clef and bass clef and grand staff. Ang options nyo po ay orchestra piece, solo piano piece, drum piece, or a piece that requires 2 instruments. What type of song does a grand staff best represent? Orchestra, piano, drum, or 2 instruments? Solo piano. Yeah, the answer is solo piano kasi ang grand staff basically is used for right hand and left hand. Pag hindi po siya grand staff, ang grand staff kasi is combined po siya Pero
pwede mo pa siyang paghiwalayin for two instruments. Pero ang grand staff kasi magkasama po talaga yan. How is middle C noted in sheet music? Number 1, rest above the F clef and below the G clef. Tandaan nyo po, saan makikita ang middle C? Above F clef and below the G clef. And number 2, an imaginary line that is drawn under the bass clef. Number 3, an imaginary line that is drawn above the treble clef, or none of the above. Saan daw makikita ang middle C? 'Di ba yung sa nomenclature natin, sa solfege natin, every good boy does fine. Yun namang sa F clef ay good boy does fine always. Saan makikita ang middle C? Wala yatang naka-review doon. Ang middle C po natin ay makikita above the F clef and below the G clef. Nasa gitna po siya ng grand staff. Okay. Next question. What is the duty of a bar line? A, to separate notes. B, to divide the timing of a song. C, to divide the song into 4 or 5 consecutive pieces. D, all of the above. A, B, C, D. C. C, to divide the song into 4 or 5 consecutive pieces. Yun po yung C. Letter A is to separate notes. Number 2, divide the timing of a song. All of the above. All of the above. The answer is to separate notes. Intindihin po natin yung option to divide the timing of a song, hindi po nagbabago yung timing. Nakabase po tayo doon sa ano ang gagamitin natin for the timing. It's the time signature, hindi po yung bar line. To divide the song into 4 or 5 consecutive pieces, mali rin po kasi hindi lamang po 4 or 5 consecutive pieces. Maaring mas maikli, maaring mas marami. Tsaka ang ginagamit po natin doon ay double bar line. Hindi lamang po siya bar line. Okay, next. 2 half notes are equal to how many quarter notes? Ang dalawang half note ay katumbas ng ilang quarter notes? 4. 2 half notes is equal to 4 quarter notes. All right. How many counts does a whole note have? Whole note 4. Yes. All right. Another name for the F clef is bass clef. Wow, ang gagaling nila. All right. Meron pa tayong tatlo. How many counts does a whole note? Yun eh. Check the two words that are closest related. Alin dito sa mga sasabihin ko ang related? Letter A, staff and treble clef. Letter B, bar and measure. Letter C, bass clef and quarter note. Letter D, pitch and note. Bar and measure. Yeah, bar and measure. Kasi sometimes we call it measure, sometimes we call it bar. Same lang po yun. They are closely related. In fact, they are the same. Okay. What does a final double bar line mean? A, to start a new song. B, to divide a song in half. Letter C, to change key signatures. Letter D, none of the above. B, to divide. Again, what does a final double bar line mean? Final double bar line. None of the above kasi it's the ending. Okay, tuloy po natin ang ating fundamentals. I'm not sure kung pwede na. Hindi pa rin pwede. Hindi na yata may edit yung settings. Medyo sa ano siya nagre-redirect pala sa laptop ko sa Opera tas ayaw niyang okay. Sige, Pastor, ganito na lang po. I-forward ko na lang po sa inyo tapos sisikapin po natin na ma-play lahat. Ang dami ko may mga cross references po kasi ako dito. May mga cross files. Yes pag po. kayo ang ginawa kong host, pwede kayo mag-share. Sige. Pwede po. Gawin ko na lang kayong host. Sige po. Sige. Ayan. Okay na po. Alright, try ka. Okay na po. Ayun, pwede. Yun. Opo, pwede na po. Ganun pala. Okay, sige. Okay, sige. Animations. Slide. Start po natin. Sige po. Ito po ay continuation nung atin pong lesson last time. Dahil nabanggit ko naman po na overview lamang po yun.
Ano po, ito po talaga yung formal na study po natin dito sa mga subjects na ito. Okay. As part of our review, meron tayong tinatawag na fundamentals of music. Okay. Introduction to music fundamentals. What are music fundamentals? Diba, dinefine po natin anong pagkakaiba ng rudiments and fundamentals. Pag sinabi nating fundamentals, essentials, mas malawak, mas broad ang fundamentals. Then, ang rudiments naman ay mas specific. The importance of understanding music basics. Ito po yung nagiging misconception. Sabi ng mga ibang musicians, okay lang na kahit hindi na ako mag-aral ng notations, ng mga notes. Kasi hindi naman kailangan sa church yan. Ang gamit naman namin sa church ay chords, letters. Ayun. Part of it ay medyo tama pero hindi po totoo yun. Medyo lang, medyo lang. Ang tama lang po doon ay ang ginagamit sa church ay mga letters. Bakit nga ba letters at chords ang ginagamit sa church? Dahil hindi na-introduce, walang formal education ang ibang mga churches, kaya hindi talaga nila gagamitin. Pero once these fundamentals are introduced, it is best to utilize lalong-lalo na sa ating music team. Kasi yung ating potential when it comes to our skills ay lampas po doon sa average kapag marami po tayong alam dito po sa fundamentals of music. Ano ba itong mga fundamentals? Nandyan yung mga rhythm, timing, nandyan yung mga notations, nandyan ang pitch, scales, chords, marami. Ngayon, kung pag-aaralan natin yung each of those na mga nabanggit ko, yun na po yung rudiments na tinatawag. Kasi in-depth na pag-aaral doon sa mga fundamentals, yun po yung rudiments na tinatawag. Okay. Pag-aralan po natin ang pitch and scales. Pitch and scales. Ano ba ang pitch at ano ba ang scale? Naririnig natin yung pitch. Naririnig natin ang scale. Let me have this definition, yung layman's term. Yung pitch is the highness or lowness of a sound. Yung pitch. Merong high pitch, merong low pitch. Pero ano ba ang scale? Yan. Ang scale ay set of notes that comprises a specific family. Kasi ang scale po natin ay marami rin pong klase. Okay, let me divert you into my other slide kasi nandito po yung in-depth at gusto ko pong screenshot po ninyo kapag meron po kayong naka-cellphone po kayo or ano po dyan, i-screenshot nyo po itong scale. Kasi mag-aaral po tayo ng mathematics ngayong gabing ito. Yan. Tama po kayo. Ang scale po kasi ay kinakailangan ang mathematical skill. Pero ano lang naman po ito? Simple addition. Ayan. Share ko po slideshow. Hanapin ko lang po yung scale. Major scale. Ayun. Okay. Share screen. Okay, pa-thumbs up naman po kung nakikita po ninyo. Pa-react po ng thumbs up kung nakikita po ninyo. Alright. Ito po siya. Ang C major scale ay C, D, E, F, G, A, B, C. Ito pong LH ay left hand para po sa piano ito. Ang daliri po kasi natin ay may finger numbers. Number 1 para sa thumb, index finger sa 2, 3 sa middle finger, 4 sa ring finger, and 5 sa little finger. RH naman for right hand. Ayan po sa piano. Ayan. Kung pianista po kayo, ito po ang standard ng scale po natin for major scale. Ayan. Hindi po yan nababali. Yan po talaga ang standard na number rule natin pagdating sa scale. Hindi po pwedeng gawin nating 3 ito. Hindi po pwedeng nating pagbaliktarin. Okay. Later on, i-demo po natin yan. Lahat ng scales. Kasama po doon ang mga flats and sharps. Yan. Alright, next slide po tayo kasi ito po yung madugo. Meron tayong tinatawag na tones and semitones. Pag sinabi nating tone, whole step. Ang pagbibilang kasi sa music ay hindi po siya by one count, kundi by half.
Ang pagbibilang natin ay 1/2, 1, 1 and 1/2, 2, 2 and 1/2, 3, 3 and 1/2, and so on. Hindi po siya 1, 2, 3, 4, 5. Yun po yung whole step. Ang C to C sharp is a semitone. Ang C to D ay tone or whole step kasi meron silang isang note na pagitan. Ayan, may Ayan. Ulitin ko po ha, ang tone ay whole step, ang semitone ay half step. Ang example po natin sa tone ay C to D and D to E. Ang semitone ay C to C sharp at saka E to F. Yun po yung example natin. Basta magkatabi po siya. Ano? Kung sa gitara, kung galing ka sa first fret, pumunta ka ng second fret, semitone po yun. Pero kapag first fret, pumunta ka ng third fret, nilampasan mo yung second fret, full step po yun or tone. Yan. Malinaw po ba? Pa-react naman po kung naintindihan ang tone and semitone. Yan. Okay, alright. So I'm sure napaka-simple lang po ng tone and semitone. Ngayon, dito na po tayo sa mathematic part. Ayan. Itong major scale formula, mayroon po tayong tinatawag na whole, whole, half, whole, 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 half. Or yung tone and semitone natin kanina. So tone, tone, semitone, tone, 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 semitone. Tignan po natin yung formula ng major scale. From C to D, ang hahanapin daw natin ay whole step. Kaya yung C to D, whole step siya kasi meron siyang pagitan, yung C sharp. Whole step po yan. Next, D to E, ang hahanapin mo daw, yung third degree ng scale daw, ang hahanapin mo daw na interval ay whole step ulit. Yung D to E ba ay whole step? Yes. Kasi mayroong D sharp sa pagitan. E to F, half step. Bakit half step? Kasi E to F ay magkatabi. F to G ay whole step. Kaya F to G ay whole step kaya dahil mayroong F sharp sa pagitan. G to A whole step pa rin yan dahil mayroong G sharp. A to B whole step pa rin yan. Then B to C ay half step. In computing for or in looking for major scale, siguraduhin po natin na yung first degree natin, which is the C or yung number 1 natin dito, the first degree in the scale, is the same as the last. Pag mali yung nasa huli, ibig sabihin may mali sa counting natin. Again, let us recite. Sabayan nyo ako kahit hindi ko kayo naririnig. Whole, whole, half, whole, 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 half. Again, ready. Whole, whole, half, whole, 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 half. Okay, let's see the next slide. Kaya po dito, thank you, Sir Jaime. Alright, ito po yung diagram. Hindi ko na po ipapagawa pero shortcut ko na po ito. Tignan po natin ha. Tignan ninyo. Kung babalikan po natin itong keyboard chart na ito, may screenshot nyo po sana itong keyboard chart na ito para mayroon kayong basehan. Pero kung memorize nyo naman ay no need to screenshot. Alright, tignan po natin kung nakuha ba natin yung scale. Pag key of G naman, ito yung scale. G, A, B, C, D, E, F sharp, and G. G to A is whole, A to B is whole, B to C is half, C to D is whole, D to E ay whole, E to F sharp. Bakit hindi F? Kasi kanina yung E to F natin ay half. So dadagdagan natin ng isa kaya naging F sharp para maging whole. Ayun, ganun po siya. Kaya nakuha yung scale ng G. Ganun din yung scale ng D. A, E, B, and so on. Tignan po natin. Yung C major scale, wala pong sharp yon. Itong G, mayroong isang sharp. F sharp. Bakit nakuha yung G? Meron po tayong tinatawag na cycle of fifth. It's the fifth scale. It's the fifth degree of the scale. 1, 2, 3, 4, and 5. Yun. Kaya po, dito tayo sa fifth degree or yung tinatawag nating dominant. Dito po tayo mag-start ng next scale. Kaya nakuha yung scale ng G, A, B, C, D, E, F sharp na mayroong isang sharp. From G scale, tignan naman natin yung fifth degree which is D. Yun yung cycle of fifth. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya nag-start tayo sa D. Nakuha yung scale ng D. Mayroon na tayong dalawang sharp dito. F sharp and C sharp. Next naman, kukunin ulit natin yung
kukunin ulit natin yung cycle of fifth ng D, 1, 2, 3, 4, 5, which is A. Kaya nakuha natin yung scale base doon sa whole, whole, half, whole, 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 half. At mayroon na tayong tatlong sharps, which are the C sharp, F sharp, and G sharp. Cycle of fifth ulit tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya nakuha ulit yung E. Dito tayo mag-uumpisa. Base ulit sa whole, whole, half, whole, 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 half. Kaya nakuha itong scale na ito at mayroon na tayong 4 na sharps. And so on. B, mayroong 5 sharp. Sige nga po, pakikuha nga po yung scale ng cycle of fifth ng B. Ang cycle of fifth ng B ay F sharp. Hanapin nga po natin yung scale ng F sharp. Start po tayo sa F sharp. Sige po, paunahan na lang po. Pag tapos na kayo, chat nyo na lang sa sharp, A sharp, yan. B, C, D, E, F. Ano pong scale natin sa B? Sa F sharp, I mean. F sharp, Tignan nga natin G kung sharp, mayroong nakakuha ng ano ba i-end yung highlight. Naka-highlight ako. Hindi ko ma i-end ko muna po para matanggal ko yung F sharp, G sharp, A sharp, B, C. Yan. Iko-correct natin yung sagot ni Sir Joman G. I-correct natin. Tama naman yung sagot niya pero meron lang, ititweak lang natin ng konti. Ang sagot ni Sir Jumanji ay F sharp, G sharp, A sharp, B, C sharp, D sharp, F, and F sharp. Tama siya. that's right. Tama siya technically kasi yun yung talagang pipindutin mo sa gitara man or keyboard or anumang instruments. Pero technically speaking, technical, pag sinabing technical, yung proper na terminologies natin mali. Kasi yung G natin merong isang sharp. Yung scale ng D merong 2 sharp. Ibig sabihin nag-i-increase dapat yung sharp natin. Kung ang B ay mayroong 5 sharp, dapat yung F sharp mayroong 6 na sharp. So paano natin i-correct ngayon? Kung 6 na sharp ang kailangan, doon sa keyboard ay 5 lang ang black key, ano dapat ang isa-sharp natin? F sharp, sabi ni Sir Carlos, F sharp, G sharp, A sharp, B, C sharp, D sharp. Ganon din, naulit yung F. Ayun! Ayun, ang tamang sagot ay nakuha ni Kale Mispa. F sharp, G sharp, A sharp, B, C sharp, D sharp, and E sharp. Yan. Kung natatandaan ninyo, mayroon ding E sharp which is F doon sa keyboard. Ang E sharp ay yun po yung F din. Ayan. Technical, kung talagang susundin natin yung technical writing niya, E sharp talaga. Ngayon, ang cycle of fifth nito ay C sharp which has 7 sharps. Isa-sharp din natin yung B doon. Magiging B sharp yung isang degree ng scale. Ayun. Naintindihan po yung formula natin sa scale. Yan. Kung hindi nyo, yan, pwede nyo screenshot at pwede nyo practicein sa anumang instrument po ninyo. Gitara, keyboard, saxophone, flute. Ayun. Ganyan lang po ang scale. Basta alam nyo po yung whole, half, whole, half. Okay. Alright. Yun po yung ating scale. Pag nakuha nyo na yung scale, mas madali na po natin matututunan ang family chords kasi base rin po sa family chords yung scale. Tignan nyo po yung C. C, D, E, F, G, A, B. Itong mga Roman numeral na capital letter, ibig sabihin ay ano po sila? Major chords. Ang minor naman itong mga small Roman numerals. Naintindihan po? Right. Proceed po tayo. Tingnan natin kung anong next topic natin. Yan. Interval ito. Medyo madugurin ito kasi mathematics ulit. Ang interval sa music, ito yung tinatawag nating distance.
Mag-e-end po tayo sa topic na ito. Ito pong interval. Tapos lilipat po tayo sa isang topic. Ang interval po is the distance of one note to another. Number of semitones, ibig sabihin number of half step. Kapag C to C sharp, minor second po ang tawag doon. Kasi meron silang one semitone interval. Magkatabi po sila. Lilipat ka lang ng isang semitone. C to D, major second. Dalawang semitone na po yun. Ayan. Ano na po to? Self-explanatory na po. Picturean nyo lang po, screenshot nyo lang po. Pwede nyo pong i-print ito at idikit sa anumang malapit sa inyo. Pero meron akong tanong mamaya pag na-screenshot nyo na. Yan. Yan yung distance. From C to F, ang tawag po natin dyan ay perfect fourth kasi meron siyang 5 semitones. Yan. Yan. May tawag po ang bawat distance. Kakailanganin po natin yan para doon po sa chord formula po natin. If you are a pianist, mas madali po na maintindihan po ninyo yon. We are actually shooting two birds in one stone kasi while we are studying the fundamentals of music, natututo na rin po tayo mag-keyboard. By the way, if you are a musician na gusto nyong or nag-i-start, gustong matuto ng any musical instruments at hindi nyo talaga alam ang pipiliin ninyo, napipilian kayo kung gitara, drums, or whatever, the best po napiliin ang piano. Kasi sa piano, mapag-aaralan mo lahat ng fundamentals. Unlike nag-umpisa ka ng drums, hindi mo mapag-aaralan yung mga solfege, yung do, re, mi, ganun, doon sa drums. Sa chords, walang chords sa drums. Pero kung ang anak ninyo ay napipilian, gusto yung enroll, piano talaga ang best na ipaturo sa kanila. Disadvantage pag gitara, masakit sa kamay ng bata. Pag piano, hindi. Ang chord kasi sa gitara, yung G, E minor, C, D, ilang weeks bago mo ma-master. Pero in one setting, sa isang upuan lang, mamamaster mo na ang lahat ng chords. Yung G, E minor, C, D. Ganyan po kadali sa music fundamentals. Yan. Medyo madugo po ito kasi kailangan yung i-memorize kaya hindi ko kakahabain ang topic natin dito sa music fundamentals. Bago ako magpatuloy sa isang topic po natin, any question or clarification sa topic po natin about music fundamentals? May continuation pa po yung scale kasi meron din tayong tinatawag na minor scales, pentatonic scales, Lydian mode, ganun, mixolydian mode, etc. etc. At saan ba na i-apply yung mga bawat scale na yun? Any question po or clarification? Kung naintindihan po yung topic natin about sa interval, about sa music fundamentals, pa-thumbs up po. Ayun. Ang tanong ko ngayon, hindi kasi naipakita doon yung hindi ka lilipat. Yung minor second ay C to C sharp. Paano naman kapag C to C, hindi ka lumipat? Steady ka lang sa place mo. Anong tawag doon? Tawag doon ay perfect first or tonic. Perfect first or tonic. Yan. Explain din natin later on yung mga yon in application. Mas maganda kasi kapag mayroong actual na keyboard at naririnig ninyo yung difference ng mga intervals. With that, we will now move on to our next topic. At dito po ako magbibigay ng assignment. Dito po sa fundamentals, ang gagawin lang po natin dito ay memorization and practice. Pero dito po sa next na topic po natin, doon po sa songwriting, ay mayroon po akong ipapagawa, mayroon po akong ipapa-assignment. Kaya kung wala na po kayong katanungan, ay let's move on to our next topic, which is the songwriting. Yan. Tapos kung may time pa, ay pahapyawan din po natin yung topic natin about sa live sound. Okay. Alright. Stop. Okay. Dito po tayo sa songwriting. Again, last time, syempre, pahapyaw lang din po yung ating na-discuss. Overview lang po siya. Ano nga ba ang songwriting? What do we mean about songwriting or anong ibig sabihin ng songwriting?
Sa madaling salita, from the word itself, yung dalawang compound word na nagamit Song. dyan, song and writing, pagsusulat ng kanta. Ayo. Pwede po kaya ma-download kong material na. Yes po. Pwede po. Ibibigay po namin yung mga material po. Ano po? Wala po bang minor first? Wala pong minor first. Kasi ang first degree ng interval po natin ay minor second na. Kumbaga yun na yung pinakamalapit. Hindi na natin pwedeng hatiin kasi magkadikit na yung minor second. Yan. Perfect first po ang una doon sa interval kasi hindi ka aalis. Zero step. Doon ka mismo. Perfect first or tonic. Ayan. Paki-PM na lang po ako mamaya about sa materials po natin. Pero unfortunately, hindi ko po maibibigay lahat kasi dito po sa slide po natin, nandun na po kasi lahat ng topic natin. Siguro via notes yung iba. Pero dito sa na-discuss natin, ilang slides lang po yun. Pero bibigay ko na po yung outline. Ano bang tawag doon? Syllabus. Yung syllabus natin dito sa subject natin na ito para ma-advance nyo na. Pero yung PowerPoint po na buo, hindi ko po maibibigay. Alright, songwriting. From the word itself, writing a song. Songwriting, base po kay paring Google, songwriting involves writing meaningful lyrics. So it's not just, hindi lang siya basta-basta gumagawa ka ng kanta. Base sa definition ay meaningful lyrics. Tanong nyo siguro bakit may mga kanta na wala namang meaning. Yan, for the purpose of industry lang yun, para kumita. Pero kung ikaw ay talagang songwriter, sisikapin mo na yung gagawin mong kanta ay may kabuluhan. Tayo, bilang mga Christian writers, may kabuluhan dapat yung gagawin natin. Not only writing meaningful lyrics, pero developing a good melody. Hindi lang basta gumawa ka ng melody. Mayroong nakalagay doon na good melody. Ang isang factor dyan ay dapat meron siyang musical retention. Yun ba pag narinig mo tatatak na siya. Meron siyang kagat, meron siyang hook. Then arranging that lyric to a specific musical style. Kung ano bang, depende sa genre mo. Gusto mo ba ito ay malambing? Gusto mo ba ito ay matapang? Gusto mo ba ito ay sa jazz, sa pop, sa shuffle, or anong genre? And then harmonic structure and rhythm. Some writers might specialize in one aspect like lyrics or arranging. Merong may mga songwriters na ang specialty nila ay paggawa ng lyrics. May mga songwriters naman na ang specialty nila ay paggawa ng melody. Meron namang songwriters na ang specialty nila ay arranger, pag-arrange ng kanta. Ako po, mas gamay ko po ang paggawa ng lyrics at pag-arrange, pag-areglo. And then, ang ginagawa kasi natin, nakikikulab tayo. If we are weak in a certain part of songwriting, kumbaga ako, hindi ako masyado sa melody, nakikikulab ako kay Miss Pa. Siya ang gumagawa ng mga melody natin. Then, and by exploring difference, yan na. Okay, so basic of songwriting, ito po yung mapag-aaralan natin. What is songwriting? Elements of a song, the lyrics, melody, harmony, rhythm, and exploring different song structures. Okay. Sige, pag-aralan po natin. Pwede po kayong mag-open ng mic ha. Anong ulit ang difference ng melody and harmony? Anyone? Ano po ang difference ng melody and harmony? Sige po, pwede po kayong mag-type ng inyong mga sagot. Pwede kayong manghula. Ano ang difference ng melody and harmony? Melody is single notes in linear form. Yes, okay. How about harmony? Siyempre, sinabi natin sa melody. Yeah, alright. Pag sinabi natin melody,
single notes. Ang harmony naman ay combination of notes, two or more notes. Yeah. Yun yung isang pagkakaiba nila. Ano pa? Ano pang pagkakaiba ng melody at harmony? Melody is the lead. Harmony ay yung background notes. Pero in general, ang harmony ay hindi lamang po siya nagagamit sa music. Kaya nga po, mayroon tayong tinatawag na harmonious relationship among members. Kaya ang definition ng harmony ay two or more elements combined together. Pag sinabi nating elements, hindi lamang po siya music. So, dalawang magkapatid, maganda ang pagsasama nila, harmonious relationship. Tsaka hindi lamang po in a single instrument, kunwari yung singer and singer and singer, hindi po. Singer and piano is a harmony. Singer and guitar is a harmony. Bass and drums, pag nagsama sila, it's a harmony. Kasi two or more elements. Yan. Chord harmony, kapag two or more notes naman. Yan. Ang definition natin sa chord, last time kung naalala ninyo, ay two or more notes that are played together. Ibig sabihin, you can exceed more than 10 voices. Kaya nga sa choir ay meron tayong soprano 1, soprano 2, alto 1, alto 2, tenor 1, tenor 2, bass 1, bass 2, meron pang baritone, contralto, sintonado, pampagulo, wala sa tono. Yan. Kaya sa choir eh, maraming boses. Ano ko? Yan. Pero wag natin aalisin yung factor ng yung definition sa harmony na pleasing, pleasant. Kasi pag nagsama ang two or more elements na hindi siya pleasant, hindi siya harmony. It's a noise. Kaya i-consider po natin yung pagsasama ng dalawang element ng definition na dapat pleasant. Yeah, dissonant notes in kasi pleasing pa rin po siya kasi nasa ano siya, nasa category doon sa fundamentals natin, kasama siya sa fundamentals. Yes, considered harmony po siya. Yung sinasabi po natin na unpleasant ay sintonado yung gitara, sintonado yung piano, sintonado yung mga singers natin. Ayun, wala siya sa harmony. Pero yung dissonant notes, considered po yung harmony. Kasi nasa fundamentals, tsaka nasa standard po. Yan. And by the way, yung sinasabi pong dissonant notes ni Sir Jumanji ay yung magkatabi po na tunog. Kunwari yung B at C, pag pinakinggan nyo po yan, dissonant po siya. Parang hindi siya nagre-resolve pa, hindi pa siya yung end note natin. Yan, magkatabi usually yan. Pero ang ginagawa ko as arranger, pag kinanta po kasi yan, maririnig mo silang talaga. Kasi dissonant nga siya eh. Yung element ng dissonant kasi ganun talaga yung element niya. Hindi talaga okay kung totoo siya. Pero ang ginagawa ko as arranger, mayroon tayong tinatawag na chord voicing. Huwag mo silang pagtabihin. Kung ang chord mo ay C major 7, pwede mo siyang ilipat. Yung B, ilagay mo sa lower octave, yung C higher octave, or vice versa. Yes po, yan po yung element ng dissonant notes, pang horror na chromatic na chords. Yan, dissonant. Alright. Tuloy po natin. Base po dito sa ating slides. Harmony and rhythm. Rhythm sa madaling salita ay hindi po siya beat. Hindi siya beat. Hindi siya maipaliwanag na element ng music. Pero ito yung element ng music that makes your feet move. Ito yung pag may narinig kang kanta napapaindak ka. Napapabilang yung paa mo, napapasayaw ka. Hindi siya beat. Pero isang factor or isang element ng rhythm is the beat. Hindi rin siya pitch. Pero element ng rhythm ay pitch. Pag pinagsama natin ang beat at saka pitch, ayun, pwede tayong makabuo ng rhythm. Kasi dahil sa pitch at saka sa beat, ay it makes you feel like you want to dance. Yun po yung tinatawag natin na rhythm. Kumbaga, ito yung spirito ng musika. Kahit na bago sa'yo yung kanta, first time mong marinig, pero pag narinig mo napapaindak ka. Or nag-goosebumps ka. Ayun. Yun po yung rhythm. Depende kung mabilis or mabagal.
And song structures naman, meron tayong tinatawag na verse chorus or meron din puro verse lang. Just like yung mga sinaunang kanta natin, yung mga hymnals, puro verses lang. Ayan, A structure. Meron namang AB structure which is the verse and chorus. Meron din tayong tinatawag na ABC structure or yung verse, pre-chorus, and then chorus. Meron ding apat na structure, meron pang tinatawag na bridge. And then meron din tayong vamp. Yung iba meron pang finale. So a single song can have multiple structures. A single song can have only one structure. Depende po kung ano yung mariresolve natin na ikagaganda ng kanta. Okay. So para maintindihan natin lalo ang songwriting, here are another elements, the lyrics and themes. Nabanggit ko last time na sa paggawa ng kanta, isaalang-alang natin yung lyrics. Of course, makakakuha tayo ng lyrics base doon sa tema na gusto natin. For example, ang tema natin ay September 1. Yan. Ano yung unang papasok sa isip ninyo? Sige nga po, pwede nyo po bang i-chat kung ano yung unang pumasok sa isip ninyo upon hearing the word September 1? Christmas. Oh, Christmas. The longest celebrating country is the Philippines kasi Burma, September 1 pa lang. May mga palamuti ng mga bahay. Ang dami na nagtitinda ngayon ng mga parol. Yan. It's Burma again. Wake me up when September ends. Oy, wake me up when September ends. Ayun. Okay, parang kanta yun. Baguio Day. Yan. So marami tayong pwedeng paghugutan doon sa gusto nating tema. Pag sinabi naman nating ang tema natin ay about worship, napaka-broad din niya. Pag ang tema natin ay about love, napaka-broad din niya. Isa nga yata yan sa sa most frequently used na theme, love. Regardless kung in love ba siya or broken-hearted siya, basta related sa love. Lyrics, syempre, kuha ka ng lyrics na tugma doon sa tema na gusto mo. Gaya nung example ko last time, yung tema mo ay about samyo, about mabangong samyo ng papuri mo at samyo na alay ng Diyos sa atin. Tignan mo, baka mag-amoy flower shop yung kanta mo. Themes and lyrics. Okay. And crafting meaningful lyrics. September 1, si Marichan. May mga memes nga, no? Kumakatok na siya, sumisilip na sa bintana. Lyrics and themes. Crafting meaningful lyrics from the word meaningful. Alright. So, meaningful lyrics. Tayo, itong songwriting na tinuturo ko po is songwriting na for the purpose of glorifying God. So, dapat meaningful talaga. Hindi pwedeng basta na lang kung ano yung naisip mo regardless kung tugma ba siya sa tema o hindi. Choosing themes and topics. Ma'am, ito po yung sasabihin ko na ito po yung part ng assignment natin. Gagawa po tayo ng simple lang. Simple na lyrics. Wala pa pong melody, wala pa pong harmony, wala pa pong chord progression. Simple lyrics ng kanta. Kung kaya nyong gumawa ng verse and chorus, mainam. Kung kaya nyong gumawa ng verse lang, okay lang po yun. Kung chorus lang, okay lang. Pero kung kaya nyong gumawa ng verse at chorus, mainam po yun. Ito po ang basihan ko for your attendance na rin for today and part of your output dito sa subject natin na songwriting. Okay. Pipili kayo ng tema. Bahala na po kayo kung anong gusto nyong tema. Kung anong gusto nyong pag-usapan sa kantang yun.
Basta I just need verse and chorus. Verse or chorus or verse and chorus. Kung medyo advanced kayo at kaya nyo nang lagyan ng melody, di sige, pwede nyo na rin i-submit at doon na tayo sa song development. Itong utilizing imagery and metaphors, meron tayong specific topic for imagery and metaphors. Lalong-lalo na itong metaphors, yung tinatawag nating figures of speech. Pwede pala tayong gumamit ng figures of speech dito sa kanta. Kasi gaya ng isang manunulat, ay gumagamit din sila ng imagery and metaphors. Pag sinabi nating imagery, kahit hindi natin nakikita, pero pag nabasa or narinig yung lyrics natin, para bang nakikita na nila yung nais mong sabihin doon. Yung metaphors naman, yung simile and metaphors, mga figures of speech, pwede tayong gumamit ng words like or singbango, mga tipong gano'n. Metaphors, yung directly na comparison ng dalawang bagay without the use of like or as. Metaphors lang po yung ginamit, pero actually you can use all types of or all kinds of figures of speech. Yeah. All right. Then meron tayong melody and chord progression. Ka-interconnected yung topic natin sa fundamentals dito sa songwriting kasi most of the songs na maganda talaga ay nakaangkla doon sa chord progression. Kung marunong kang tumugtog, edge yun. Advantage mo yun sa paggawa ng kanta kapag marunong kang tumugtog. Kapag alam mo yung chord progression, you have chord progression already in your mind. Mas madali kang makakagawa ng melody. Basics of melody creation. Kasi ang melody natin nakabase rin po doon sa chord na gagamitin natin. Pero there are songwriters na kahit wala pa yung chord or kahit walang idea sa chord and chord progression ay nakakagawa sila ng magandang melody. Nga lang, ang disadvantage nito, mayroon akong project. Ginawa, marami na siyang sinubmit na kanta actually sa akin. Yung mga melody niya off doon sa chord progression or sa key na inumpisahan niya doon sa paggawa niya ng kanta. Sinasubmit niya sa akin, kinakanta niya. Pero dahil wala siyang knowledge sa chord progressions, inaayos ko. Isinasakto ko doon sa mga notes na nandoon sa key signature na nais niya. Yun lang yung disadvantage kapag gumagawa ka ng melody na hindi mo pa alam yung chord progression. Creating catchy and memorable melodies. Meron kasing mga songs na sobrang dami ng melody to the point na ang hirap i-memorize, ang hirap kunin yung tono. Meron namang mga simpleng melody lang na kahit hindi mo alam yung lyrics, eh natatandaan mo yung mga melody niya. Yan. Yung ting ting tang tang, yung hindi ko alam talaga yung ibig sabihin, 'di ba? Hindi rin natin alam yung ibig sabihin ng kantang 'yon, pero naririnig natin, nagiging catchy. Nare-retain sa isip natin yung melody. Di po ba? Pati yung intro pati yung Oceans, 'yon. Hindi ko ma-memorize yung mga lyrics niya, pero pag naririnig mo yung melody niya, naaalala mo. Lalo na pag pag umaga, ang dami mong naririnig diyan sa kapitbahay, yung mga secular songs. Lagi mong naririnig, na-retain na sa isip mo yung melody kahit hindi mo alam yung lyrics nila. Yan. Dahil meron yung factor na mayroong hook yung melody nila. So dito sa melody and chord progression, sikapin po nating makagawa ng catchy and memorable melodies. Madali lang alalahanin. Then let us understand chord progression and their emotional impact. Nabanggit ko last time, ang mga major chords ay happy songs or happy emotions ang kaya niyang i-produce. While minor chords, ito yung mga malulungkot. And kanina sa advance natin, yung dissonant chords natin, horror. Okay? May mga chords din naman na parang bitin, like C major 7, ang mga suspended chords, parang hindi pa siya nagre-resolve.
Then pag-aaralan din po natin dito ang harmony and arrangement. Again, interconnected din ang harmony doon sa chord progression kasi sa pag-arrange at pagbibigay ng mga harmony, nakabase dapat tayo doon sa chord. Adding harmony and counterpoint, arranging instruments and voices effectively, dynamics and creating contrast. Ayun. Pag-aaralan po natin ito in depth. Ito pong module po natin ay approximately tatapusin natin ng 3 months. Or kung mas mabilis kayo, pero as I can see, mukhang hindi natin naabutin yung 3 months. Baka 2 months lang or 6 weeks ka na. Yeah. Pag-aaralan po natin ang mga ito. Mayroon tayong specific na mga exercises for each topics na nailatag ko ngayon. Like po ng melody, chord progression, meron po tayong specific exercises and assignments. Pero ngayon, in general, ang assignment po natin ay gumawa ng lyrics. Bahala kayo sa tema or topic. Verse and chorus or verse or chorus lang. Ayun. So, yun lang muna for this songwriting topic. Any questions and clarifications? About the songwriting topic? Papahapyawan ko po yung mga ilang mapag-aaralan natin dito. Rhythm and groove. Yan, hindi ko muna explain. Marami po ito. Song structures. Yan, yung mga AABA na tinatawag. Song development. Kasi after mo pong makagawa ng kanta, hindi mo na yun i-release. Hindi na yun. Mababago pa yan. Chord writing sa songwriting. Ano po? Choosing the chord progression po. Opo, madadaanan po natin. Pipili po tayo ng chord progression. Depende sa melody. May mga style po kasi na gumagawa muna ng chord progression at doon nagbabase. Yung iba naman, melody muna bago chord progression. Kaya minsan, nababago pa yung melody. Depende sa nais mong mood. Ibig sabihin, nakabase rin doon sa chord progression na gagamitin natin. Opo, madadaanan po natin yun. Song development and refinement. I will give a specific example ng song dahil September na sa next session natin. Meron akong ginawa na kanta. Ang pinasa sa akin ay ano siya, malamya. Pinasa sa akin ay parang more on malungkot. Pero ang topic ay about Christmas. Malungkot siya, pero yung sa lyrics niya maganda. Hindi nagtugma yung emotion, hindi nagtugma yung melody, hindi nagtugma yung sample na binigay sa akin doon sa gustong ipabatid. Ngayon, bilang isang arranger, inarrange ko siya. Under song development, dinevelop ni na Sir Junji and Sir Paul Armisen yung nagkaroon kami ng song development session. So, kinausap nila yung mga composers. Then, pinasa sa amin bilang member ng Philcom, the production team, the producers, inayos namin. Actually, nasa nasa YouTube na, pero bibitinin ko muna kayo. Kasi gusto kong iparinig muna yung raw. Si Sir Paul Armisen po yung kumanta ng Sukdulang Biyaya. Musikatha. Musikatha. Nagigitara rin yata siya sa Musikatha dati. Siya yata yung naglilid doon. Ewan ko, may mga album kasi na nakita kong tumutugtog din siya ng gitara. Opo, arranger din po siya. And producer. Yeah. Si Sir Junji, kilala nyo naman na. Nasa yun na. Tapos yung marami siyang mga kinanta na, marami na siyang ginawan ng kanta na artista. Mga kilala natin. Okay. Bibitinin ko muna kayo doon sa song. Ano po? At gusto kong makita ninyo yung kagandahan ng song development and refinement. Actually, pati yung kanta ni Miss Pa, marami rin kaming binago na isinakto doon sa tema na gusto natin. Pati itong latest na kanta namin na Yahweh Ikaw, dumaan din ng song development at meron pang refinement na nangyayari up to now na
Kasi hindi pa namin na-produce eh. Hindi pa namin nagawan ng formal na arrangement niya. So marami pang nangyayaring refinement. Pati sa lyrics, may mga mababago pa. Under song development, yan, revising and improving, seeking feedback. Sabi ko noon, pwede kayong humingi ng feedback both from musicians and not musicians. Sure. Sir Joe Manji, sabi ko nga noon, ang bonus nyo na mga estudyante ko ng music and arts ay pwede ko kayong i-connect sa Philcom. Filipino Christian Composers. Nandito po sina Pastor Sherwin Bob Diaz, yung yung gumawa ng Wala Kang Katulad. Nandito rin sina Pastor Romel Guevara. Oh, mahal na mahal kita, Panginoon. Nandito rin sina Pastor Butch Charvet. Yun, kasama natin yung mga yun. Sina Pastor Sidney. At narinig ko, magtuturo din yata si Pastor Sidney Herrera. Yes po, pwede po kayong magpasa ng original sa akin. Then, dito sa song development session natin ay aayusin po natin. Tapos, pag nakapasok po tayo ng Philcom, ay unlimited po of learning doon. Pati si Sir Junji, nagtuturo rin po doon ng libre. Alam niyo po si Sir Junji, talagang dahil nasa music industry talaga siya, both sa secular at sa Christian, pinabayaran po talaga siya ng malaki. Pero dito, sa Philcom, na sa biyaya ni Lord ay nagtuturo po siya ng libre. Kaya i-grab po natin. I-update ko kayo kapag meron po tayong mga sessions dito sa song development under Sir Junji Marcelo. Okay. Dito po sa seeking feedback, both musicians and non-musicians, pwede po kayong mag-ask ng criticism. Kasi yung perspective ng mga non-musicians, minsan, yun yung nais ng masa eh. Kasi minsan, gumagawa tayo ng too musical, masyadong mapalabok to the point na hindi na naiintindihan ng mga common people. Kaya mas okay din na humingi tayo ng feedback sa kanila. Polishing the lyrics, melodies, and arrangement. And of course, song recording and production. Anong mapag-aaralan natin dito sa song recording and production? Basics of home recording. Siyempre, nandyan yung mga equipments. Nandyan yung software na kailangan natin. Tignan ko kung makakapagpasa ako ng software. Pero yung mga equipments, makakapagpasa rin po ako ng store na pwede yung bilhan. Okay, and adding instrumentation, vocals, and effects. And then, performance and promotion, application na nitong mga gagawa natin. Ang magandang avenue natin for songwriting is the Philcom. Gaya nito, mayroon po kaming Philcom Live sa October 13 yata. Kung kayo ay malapit sa Cabanatuan, Nueva Ecija, nandun po ang aming team. They will be performing their originals. Nandun sana kami, kaso meron akong ibang lakad during this time. Kaya hindi kami natuloy ni Miss Pa na i-promote yung mga bagong kanta namin dito. Alright. Siyempre, for live performances, building an online presence for your... Ibig sabihin ng online presence, ito po yung i-ready natin para sa Spotify, sa YouTube, at ibang mga platforms. At mga strategies, mga marketing strategies. Yeah. And, yun lamang po. So, in-depth topics on that. I'm so excited na kukutukutuhan natin and then lalagyan natin ng mga laman. The time is 8:59. I guess hindi na natin matatackle yung next. Pero I just want to give you an overview doon sa live sound and church sound. Papakita ko lang po, no, hindi ko na po i-discuss, pero para mayroon kayong advanced reading, pwede kayong mag-advance search about the topics na pwede nating pag-aralan dito sa live sound. Ito po siya. Live sound for church. Ang topic po natin dito ay understanding the role. Na-discuss ko naman na ano ba yung role ng sound. Yeah. Number 2, acoustic considerations. Bakit ma-echo yung church namin? Ano yung mga kailangang gamit? Bakit kahit naka-full na ako, hindi pa rin ako marinig? Matipong ganun. Number 3, essential equipment. What are the right equipments or may tamang equipments para sa tamang lugar?
Hindi mo pwedeng ilagay ang powered speaker sa room mo na 2 by 2 meters lang. Mati pong ganun. Overkill. Setting up the sound system, may tamang placement. Bakit feedback ng feedback kahit ang hina naman? Yan, tamang placement ng mga microphones and other instruments. Mixing basics. Bakit pag plinay ko sa cellphone ang pangit, pero pag sa speaker maganda? Bakit hindi mo gawing maganda sa cellphone, maganda sa speaker? Yun, tuturuan ko po kayo sa mixing. Yan. Then EQ and dynamics, ano bang gamit ng equalizer? Feedback prevention, yan, problema madalas yan. Kasi gusto natin malakas, pero pag nilakasan naman, nag-feedback. Ano ang pwede natin gawin? Monitor mixing yan. Sa mga may monitor sa churches, pwede nating ayusin para nag-enjoy na tumugtog yung mga musicians, hindi ko marinig. Nagsisigawan na sila doon. Worship band mixing, yan, yung mixing na ng mga musicians natin, singers. Of course, mayroon ding choir and vocal group mixing. Magkaiba rin po ang mixing ng mics ng mga choir doon sa mismong lead vocals natin. Recording the service. Yan. Kasama dito ang kung gusto natin ma-preserve yung mga sermons and music natin, ano ang pwede natin gawin? Mga tools, mga equipments na pang-capture natin. And of course, number 12 is a bonus topic, streaming and broadcasting. Kasi ngayon sa era natin ay halos lahat na ng church ay mag-stream na. Pero paano ba natin gagawing mas kaaya-aya yung mga paano natin gagawin na mas kaaya-aya yung streaming and broadcast natin, lalo na yung audio. Ano yung mga tools, equipments na kailangan natin. Troubleshooting and problem solving. Nandyan po ang pag-aayos ng mga kable, dealing with the feedbacks, at marami pang mga issues. Alam ko marami kayong masasabi dito, number 13. Kasi wala namang perfect na church eh. Pati nga sa amin, meron din. And we keep on treating the problem. And minimizing the problem. Kasi may mga problem talaga na kahit naayos mo na this week, next week, mag-occur ulit. Paano natin ma-minimize yung mga ganun? Communication and collaboration. Lalo na yung mga yung partnership ng nasa media at saka sound at saka sa lights. Saka yung mga performers, coordinations. Special events and performances. Kasi iba po ang setup natin sa church, iba sa mga crusades, iba doon sa labas. Bakit parang ang ganda ng tugtog nyo doon sa labas, pero pag nasa church na kayo, ang pangit? Ano yung mga dapat i-consider? Safety and maintenance. Ang isa pong common problem natin after na ginamit yung mga instruments, nandoon lang. Yung mga singers, yung mga microphone, nandoon lang. Dapat alam din nilang mag-coil ng mga microphones at ibang mga cables. Room tuning and sound enhancement. Bakit ma-echo yung church namin? Ano ang pwede natin gawin? And continuous improvement. Sa lahat po ng aspeto ito, both in the spiritual and the physical aspect as a musician. Dito po ay may mga subtopics na naman po tayo dito. Marami po ito, as in, ang dami. Depende po sa pangangailangan ng church ninyo. Sa September 10, magtuturo ako sa Toronto, Canada Church. Dito sa topic na ito. Yun lamang po. Ayun. Just an overview kasi nag-hold po tayo sa time. Pero wag po kayo mahiyang magtanong doon po sa GC natin. I can provide you essentials, kung video or demonstrations about the topics that you would like to know. Kahit hindi pa po oras ng klase, pwede po kayong magtanong doon. Lalong-lalo na yung mga frequently asked questions. Meron po ba kayong mga katanungan, mga kapatid? About sa ating topic, about sa na-open natin ngayong gabi ito. Yun lang po ang assignment po natin. Ayun. Opo, marami po talaga, lalo na ang music, Pastor Eric. Lifelong learning yan. Ngayon nga parang nung nag-umpisa akong mag-aral ng jazz, parang
bumabalik ako sa grade 1 ng music ba. Ang dami pa palang hindi ko alam. As in, grabe yung pwede nating pag-aralan dito. Lalo na nakakakilala tayo ng mga bigatin sa music industry. Ay, lalo akong na-excite na matuto pa. Yeah. So, nag-aaral ako. At the same time, nagtuturo. So, magandang avenue itong MBS kasi lalo na pag may mga tanong kayo na hindi ko alam, mapuforce akong mag-aral din. Yan. Sige po, kung wala kayong katanungan, binabalik ko na po kay Pastor Eric ang mga nalalabi pang Yung oras. tanong ni Pastor Lea daw, okay lang daw ba yung wala sabit yung palakpak? Nung audience Parang po, kaliwa din. wala tayong magagawa doon kasi meron tayong tinatawag na dysrhythmia. Yeah. Mga taong wala sa timing, wala sa rhythm. Ano po yun parang sa boses din, yung tone deafness. Wala tayong magagawa doon. Pero merong mga merong mga therapeutic approach yung mga yon. Mas mabagal nga lang silang ma-develop. Therapeutic approach at yung iba naman wala na talagang pag-asa. In the church, wala tayong magagawa doon pero meron tayong mga alternative ways para hindi maging annoying yung mga ganong setup. Siyempre kung silang ka, huwag mo nang pakantahin. Silang garod. Yun. Yung may mga ganong tipo. Tapos kung wala ka sa timing, considered naman yun. Kasi sa church naman, maingay naman yung music team natin. Hindi na mahalata. Kung silang ka, okay lang din yun. Matatabunan na nung mga Kaya nga we are blessed. We are magpasalamat tayo kasi ang tinitignan ng Panginoon is yung heart. What if kung ang basihan ni Lord ng tamang worship ay nasa tono? Ay, nako. Siguro ang daming hindi makakasama sa langit. Kung yun yung basihan ni Lord. Wala po tayong magagawa doon kasi po yun kumbaga defect. Pero minor lang po yun. Actually, it doesn't matter sa paningin ng Panginoon. Sintonado. Wala sa tono yun. Mas maayos. Wala sa tono, mga silang. Wala sa tono. May mga therapeutic approach. Actually, meron pa akong voice student na silang talaga. Pero inamin ko sa magulang, ma'am, wag po kayong mag-expect na magiging singer tong anak nyo. Matuturuan ko lang po siya sa mga techniques pero aware naman po kayo na yung boses po niya ay pang-rap talaga. Yung pang-rap kahit wala sa tono okay lang. Sige po, Pastor Eric. Pinabalik ko na po sa inyo. Maraming salamat po, Pastor Jeron. Virtual clap para kay Pastor Jeron. Pwede po tayong mag-chat ng mga appreciation natin sa ating pong message inbox. Kasi ang appreciation po, pwede rin po sa GC natin. Ang appreciation po lalong gumagaling ang pagtuturo, lalo na kapag na-appreciate ng gusto Pero hindi ibig sabihin na pag hindi na-appreciate hindi na magaling. Kasi si Pastor Jeron nakaka-bless dahil pinromote siya ni Lord sa kanyang ministry. Yan. Kaya mapapansin nyo meron man o wala, talagang sugod po yan dahil nagtuturo po yan ng free. Pero sa atin, na mga hinihipon ni Lord mag-send ng love gift, yan, syempre, hindi po kami tatanggi. At pwede po natin yang isend sa atin. GCash, send mo na lang Pastor Jeron ng GCash mo sa mga gustong mag-love gift. At ganun din po sa ating mga tuition obligations, pwede po tayong mag-send ng partial po. Hindi naman kailangang biglaan kung walang-wala tayo. Ang mahalaga, paunti-unti, meron po tayong maibigay. So, ayan, marami pong salamat. Pastor Jeron, kay Sister Mispa na nagbigay sa atin kanina ng napakagandang awitin. At ihintayin ko, Sister Mispa, yung collab nyo ni Pastor Jeron habang nagpa-piano siya, ikakantahin mo naman yung ano ba yung parol? Pastor Jeron?
Awit ng mga parol. Yan, tama ba? Oh. Yun yung example ko sa next lesson natin kasi song development. Yun. Magugulat kayo doon sa raw na pinasa sa akin tapos Papakita mo naging yung ganun. oo. So yun, awit ng mga parol, napakaganda po yun. Mapapakinggan po natin. Sakto, next meeting, September na, pang Pasko. I-play nyo po, i-share nyo po yung ipa-plug in natin or i-share ni Pastor Jeron. Ang alam ko meron po uploaded sa YouTube, tama po. Yan, uploaded siya sa YouTube. Meron din po ata sa Spotify. Meron na ba? Wala pa. Oh, tama, meron pa Spotify. Paki-ano na lang po. Pwede po tayong mag-download sa Spotify or i-add natin as favorite yung awit ng mga parol. So, praise God. Maraming salamat po. Magko-closing prayer na po tayo. Wala na po bang mga katanungan? Ay, kanina, yung sabi pala ni Mrs. ni Pastora Leia, kasi sinishare ko yung mga ibon na wala yung mga magagandang tunog ng ibon, talagang nasa tono sila maliban sa uwak, kako naman. Kasi parang merong innate or nature ng tao na may beat, may tempo, gaya ng, di ba, yung heartbeat, yun, paglakad natin, how we sway habang naglalakad, depende sa bilis at saka sa bagal. And then, halimbawa, yung mga angels, syempre may mga pakpak yan. Yung pag up and down nila ng pakpak, that's already a beat, di ba? Up, down, di 1-2, 1-2 na agad ang bilang. Eh, paano kung tatlo? Eh, syempre, yung tatlong pakpak, malay mo, alternate sila tatlong pares pala kasi yung mga nakalagay sa Bible, yung seraphim, six ang wings eh. Pero dalawa lang naman daw yung panglipad nila. Yung dalawa nasa mukha, yung dalawa pang takip sa baba. Kaya dun pa lang, nagtanong si Pastor Alea, paano daw yung tao na wala daw sa beat? Kaya doon pala galing yung tanong niya kanina. Kung maalala ko. Marahil, ano yun, kahit yung tao na wala sa tono or something, dala na rin ng pagiging imperfect natin. Dahil nakorap nga yung tao dahil sa kasalanan, sabi nga nila, ewan ko kung gaano katotoo yun na dati major chords daw ang gamit natin and then nagkaroon ng corruption sa scene kaya daw nag-exist ang minor. Kaya pag narinig mo yung minor, hindi siya celebrating. Katungkol siya sa emotions, deep emotion, crying, ganun, distortions. At yun nga, may mga horror na rin, di ba? So, ewan ko lang. Pero pag chromatic kasi ang scale, matic merong depende sa ano rin eh. 'Di ba sa arrangement kaya meron bang ito may meron akong parang pag-uusapan natin sa susunod pag nalito ulit si Pastor Jeron. So ganun. Then magsa-subject tayo ng iba yung music theology. Meron bang masasabing unholy music? Ayun. Meron nga bang unholy music? So ayan. Ano natin yan minsan? Merong ulit. Katulad ba kami ng uwak? Yung uwak ako wala sa tono eh. Di ba? Katulad ba kami ng uwak? Wow. Kabang-abang. Pastor Jeron. Unholy music. So, praise God. O, sige, pray na tayo. Ako ang nag-opening kanina. Inihiling ko yung mahilig mag-comment na si Pastor Leia ang mag-closing. Yan, misis ko po yan. Proud husband here. Ito po, maganda po boses nito kaya minsan papa-special numbering ko yan to eh. Tapos ako na yung mag-duet kami nga dito minsan. Yung compose namin, ipapasa din namin para makasali kami ng Philcom. May 4 akong composition. So ayan, sige, inihiling ko po si Pastora Leia, ang aking butihing may bahay na ilid tayo sa closing prayer.
Sige po, tayo ay manalangin. Dakila ka, O Diyos, sa gabing ito. Tunay nga, ikaw ay tapat at napakabuti sa aming lahat. Tunay nga, patuloy mong inaabot ang desire ng aming mga puso o yung mga pangarap namin sa buhay. Mga simpleng hiling namin sa iyo pero napapakinggan mo. Kaya salamat po Diyos sa gabing ito, sa mga ganitong pagkakataon na hindi sa material makikita ang pagpapala, bagkus yung mga ganitong usapin o Diyos na parang pagpapakita, nagpapa-excite sa amin na patuloy na mahubog, maayos o Diyos ang mga talentong ipinagkaloob mo sa lahat, Panginoon, para magamit tanging sa iyong kapurihan lamang. Salamat, Panginoon, sa mga kinokonek mo sa aming mga tao para kami ay matuto. Salamat sa buhay ni Pastor Jeron na nagbahagi po ng kanyang kaalaman sa aming lahat. At tila ba Panginoon parang na-excite kaming makita o Diyos yung kapangyarihan mo, yung kung gaano ka maglalang ng tao, Panginoon, kung paano ka naglikha ng musika at kung gaano ka perpekto, Panginoon, yung mga bagay na ginawa mo, Panginoon, dapat lamang ito ay naming makita, mapag-aralan, ma-appreciate yung goodness mo, yung mga wonder strings na ginawa mo, Panginoon, sa aming lahat. Salamat, O Diyos, sa gabing ito, sa patuloy na pagtuturo mo sa amin at patuloy na pagpapakita sa amin na lahat ng bagay ay pwedeng matutunan basta tama ang aming mga puso, itataas mo ang mga taong tama ang puso, binibigyan mo ng katalinuhan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Pag nakita mo na karapat-dapat ang bawat isa na tumanggap na mga pagpapala na yan. Kaya salamat o Diyos sa gabing ito, sa lahat ng naririto na patuloy na binibigyan mo ng eagerness na matuto, willingness, Lord God, magbigay ng time sa ganitong mga pagkakataon. At patuloy, O Diyos, na maparangalan ka maging sa ganitong mga pag-aaral, kung paano kaming nag-aaral. At pag na-apply namin ito sa aming mga sarili, hindi para magyabang, kundi maitaas ka pa rin, Panginoon, ng lubusan sa aming mga buhay. Salamat po sa gabing ito, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, at sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw para po sa aming lahat. Sa iyo ang musika, Panginoon, kaya patuloy na turuan mo kami, O Diyos, na magawa ang lahat ng naayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Muli, maraming salamat po sa ating pong pagdalo. At ifo-forward ko na lang din po yung link ng ating recorded video sa mga hindi po nakadalo ngayon. At sa mga makakarinig pa lang in the near future, maraming salamat din po. At tayo po ay pagpalain nawa ng Diyos. So, to God be the glory. Thank you po, Pastor Jeron. God bless and good night, everyone. God bless po. See you on our next lesson. Announce na lang po natin sa ating GC at saka sa Facebook page. Maraming salamat po. Thanks po. Good night po. Kita nasama pala sa